Happy midweek mga kapatid. So muli, naririto na naman tayo. Dumating na naman ang araw ng Miyerkules para patuloy tayong katagpuin ng Panginoon. Hindi man physically but spiritually. As a community, patuloy tayong nagsasama-sama para magpuri, magpasalamat at makinig ng salita ng Diyos. Amen. So bago po tayo magsimula ng fellowship, hinihikayat ko po ang lahat na i-share yung ating pong live streaming. Nang sa gayon, marami po na mga tao ang patuloy na maabot ng mabuting balita. At ganun din po, sana po yung iba kayang magpicture. Magpicture po tayo habang nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at nagkakaroon tayo ng family fellowship para po mas ma-inspire nyo kami ng mga patotoo nyo po na talagang walang makakapigil sa mga anak ng Diyos para magpasalamat. Amen. So are you ready? Sabi nga po sa natutunan natin last Sunday, bilang mga anak ng Diyos, we always rejoice. Amen. Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, para patuloy nating maranasan ang kapayapaan at ang mga pangako ng Diyos, we must rejoice in all circumstances. Amen. Amen. So ngayon po, magpupuri tayo, magpapasalamat tayo, sasamba tayo sa Panginoon sapagkat tayo nagre-rejoice, nagpapasalamat dahil hindi tayo pinababayaan ni Jesus. Amen. Amen. At patuloy tayong aawit ng papuri at pagsamba para sa Panginoon. Amen. Amen. So kung excited na po tayo, I'm asking you, inaanyayahan na po namin na tumayo tayong lahat kahit po tayo nasa tahanan lang. Sige po, itigil na muna po natin yung ating mga ginagawa para makapag-focus tayo sa Panginoon. Para makasamba tayo, maibigay natin ang wagas na papuri, wagas na pagsamba sa iisang hari, sa iisang Panginoon, sa iisang anak ng Diyos na si Jesucristo na ating tagapagligtas. Let us give our praises to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang lahat nga po ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Wagas na magpuri sa Kanya. Itigay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sama-sama tayo magpuri at
magpupurit, nagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkulob mo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy nga kami aawit, kami magpupuri sa aming Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sama-sama natin patuloy na itaas ang ating boses, ang ating buhay, ang ating puso sa ating Panginoong Jesus. Tunay nga na hindi tayo mag-isa sa pagsubok na to dahil meron tayong Diyos na kasama sa bawat araw, tayo gumigising sa bawat paghinga natin. Patuloy natin ipagpasalamat ang lahat ng bagay, ang lahat ng meron sa atin. Without God, we are nothing. At wala tayo sa oras ito na nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng dahilan para tayo magalak. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng dahilan para tayo makapagpurit, makapagpasalamat. Kaya bilang mga buhay na handog, sama-sama tayong magpupuri, sama-sama tayong itataas ang Kanyang pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan. Hallelujah. O Diyos, kami lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Hallelujah. Sa iyo lamang pinakamataas na kapurihan at pasalamat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo.
Sa'yo'y magpupuri, sa'yo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay awit, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Sa'yo'y magpupuri, sa'yo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay aawit, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Purihin natin ang Panginoon, hallelujah! Sa Diyos ang kapurihan at pasalamat, ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon, hallelujah Jesus, hallelujah Lord, glory, glory. Hello po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na ako'y nakapagbalik ng papuri at pasasalamat sa Kanya, lalo pa ngayon sa panahon tayo ng enhanced community quarantine. Natutuwa po ako sa message sa akin ni Sister Tin o ni Pastor noong last Sunday na nire-request po niya akong mag-video sharing sa mga pagpapala daw po ng Panginoon ngayong ECQ. At siyempre naman po, gusto ko talaga mag-share kasi nga po wala tayong Bible study sa barangay. Kaya pagkakataon ko na po ito na i-share yung kahangahangang ginawa po ng Panginoon ngayong ECQ sa akin. Last December po kasi, kinasal po yung eldest daughter ko. So, since po noon, pinapanalangin ko po sa Panginoon na sana, sabi ko, Lord, biyayaan ka agad sila ng anak. Sabi ko kay Lord na kung alam kong positive ako na bibigyan mo siya ng mga anak, pero huwag mo sanang pagtagalin. Gusto ko as early as this year,
magka-baby na po sila. So, yun nga po, nung mga first week of March, minessage po ako ng anak ko na pinakita po niya yung kanyang pregnancy test na positive. Kaya ayun po, kaya ako tuwan-tuwa sa Panginoon sa answered prayer na naman na pinagkaloob niya sa akin. Pero ang ating pong kalaban, di po ba ang Diablo, para po silang, sabi nga sa Bible, para silang mga asong lubat na naghahanap ng masisila. Siguro, naiinggit siya kasi ako po tuwan-tuwa nun, happy po ako na inasagot ng Panginoon yung mga prayers ko. Gumawa po siya ng paraan para siguro ako malungkot. Dito po kasing time ng magka-quarantine na po tayo noon, pagka nagising po ako sa message po ng anak ko, early morning noon, mga 6 o'clock. Sabi po niya, Mami, gising ka na ba? Nung nabasa ko po yung message niya, talagang kinabahan po ako. Sabi ko, ano kaya yun? Ba't gano'n ang message ng anak ko sa akin na tinatanong kung ako gising na? So, bali, immediately po, binawagan ko po siya. So, sabi nga po niya, nagbi-bleed siya, nagbi-bleed siya. At hindi lang bleeding, sabi ko kasi baka nag-spotting lang. Pero sabi po niya, as in bleeding talaga na malakas. So, ayun po, talagang kinabahan na po ako. Andun po yung fear na baka makunan yung anak ko. So, bali, sabi ko sa kanya, magpahinga ka muna. At kasi siyempre po naman na pumasok yung husband niya at nag-iisa siya sa bahay. So, ang ginawa ko po nung tumakbo po ako sa kwarto, sa ako pinanalangin. Sabi ko po sa Panginoon, Lord, ikaw nagbigay nung maging pregnant yung anak ko. Sana naman hindi kaagad-agad mawala din yun. Sa oras na ito, sabi ko, paano ko siya mapupuntahan? Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang samahan. Pero hindi ko magawa kasi nasa quarantine period nga. Anong masasakyan? Paano ko makakapunta doon? Walang way. So, kaya Panginoon, sabi ko, ikaw lamang ang matatawagan ko sa oras na to. Na alam ko mahaba ang kamay mo, marireach mo siya, makaguidean mo siya, pagpunta ng hospital, ikaw lang ang tutulong sa kanya, at higit sa lahat na magpapagaling sa kanya. Sinight ko rin po yung babaeng 12 years na dinudugo sa Bible na kanya pong pinagaling. Sabi ko sa Panginoon, ikaw ang manggagamot namin noon pa, 2,000 years ago, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Alam ko na ikaw pa rin ngayon at ikaw magpakailanman ang aming Panginoon ng isang gagamot sa lahat ng aming mga sakit o karamdaman. Kaya yun po na time na yun, hindi ko alam na tumutulong na luha ko, talagang pinapasag Diyos ko po talaga yung pangyayaring ito. Ang Panginoon naman po, sumasagot po siya sa paraan po sa ibang tao. Yung kanya pong way ng pagsagot sa akin sa pamamagitan po ng mga taong nakapaligid sa akin. Kaya nung time po yan, nausap po ako ng youngest daughter ko kasi tinawagan din pala siya ng ate niya. Sabi po sa akin ng anak kong bunso, Mami, relax ka lang. Hindi maano ate, malakas ang loob nun. Kaya, yun po, parang nawalan na po ako ng fear sa akin. At naisip ko nga po ng salita ng Panginoon na hindi espiritu ng takot ng pinagkaloob ko sa inyo, kundi espiritu ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Kaya ayun po, binabalik ko lahat ng mga salita po ng Panginoon sa Kanya na alam ko din ako kami iiwanan, di papabayaan man. So, after 30 minutes po, yung dadali na nga po siya sa hospital kasi nga po nabi ng doktora niya, hindi ito normal na gano'n ng lakas ng bleeding niya, kaya dapat dalhin ka agad sa hospital. Siyan po naman po, nakasarado yung Asian Hospital, pero gano'n po emergency, pinayagan po silang emergency room. Tapos sabi ko sa anak ko, bago ka umalis, pray muna tayo. Kaya ayun po, bago sila dalhin sa hospital, pinray over ko po siya through
sa cellphone, hawak-hawak kong gano'n, nananalangin kami na alam ko may dalawa o higit na nagtitipon sa pangalan niya, nandoon siya sa kalagitnaan. Kaya patuloy po kami nanalangin ng anak ko na sana hindi mawala yung baby, na maging ligtas siya, at hindi na po magwo-worry kami kundi magiging magkaroon ng kapanatagan, magiging napayapa po yung puso namin na walang mangyayari sa kanya. Kaya yun po, gumawa na po ako ng mga gawaing bahay nung time na yun habang iniintay ko po yung call nila sa mga bandang magna-9 o'clock. Ayun po, tumawag na po yung son-in-law ko at ang sabi po niya, "Mami, salamat sa Panginoon, may heartbeat." Sabi gano'n, kaya nung nadinig ko po na may heartbeat, talaga po ako'y umapaw po yung tuwa ko at salamat sa ako Panginoon at dininig mo muli ang aking panalangin na hindi po makunan yung anak ko. Kaya ayun po, sabi po nung son-in-law ko, sabi po ni doktora, kaya usually po yung doktor, bibigay lang po sila ng mga ano po doon sa mga nurses, hindi po sila pumupunta. Pero siya po pumunta, siya, yung doktor niya. At siguro alam po niya na delikado nga yun, nag-bleeding po talaga siya. At yun po, sabi nga po, mag-bed rest lang siya. So, tiempo naman po, quarantine, kaya tinapat ng Panginoon na gano'n, quarantine niya. At nag-bed rest po ngayon yung anak ko. At 8 weeks na, 9 weeks na po siya ngayon. Kaya ayun po, pinagpupuri ko sa Panginoon ang mga kahangahang ginawa po niya sa akin. At yung time pong ito, talagang nung January po noon na sabi ko, natatandaan ko, kinausap ko pa po si Lord. Sabi ko, Lord, nami-miss ko yung panahon na nag-aaral pala yung mga anak ko na magkakasama kami. Kasi po, ever since po nung nagtrabaho na sila sa Manila, weekends lang sila umuwi. Tapos minsan hindi pa sila umuwi. May time na nag-overtime. Saka po yung anak ko pong lalaki, nag-aaral po siya, nagmamaster po siya. Kaya pag Sabado whole day, hindi po may chance na umuwi, lalo kung may mga exams siya. Tapos nga po nag-asawa na nga po yung panganay ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nami-miss ko yung time na yun na nag-aaral sila na sama-sama kami. Sana dito na lang sila nag-work sa Malolos para kasama-sama kami. Pinagpupuri ko po sa Panginoon na yung dumating nga po itong quarantine, ito po, magkakasama kami mga anak ko na yung parang bumalik yung panahon noon na nagluluto ako na araw-araw, nag-prepare ko sila. Yung gano'n po, nakikita ko yung pagkukulitan ng magkapatid, nagbubulihan sila. Ayun, natutuwa po ako sa gano'ng mga sitwasyon na talagang ang Panginoon po ay di po natin nakikita yung alam yung kanyang mga plano sa ating buhay. Talaga pong siya lamang po ang nakakaalam. Sabi nga po niya, tinataas ko po lagi sa kanya yung salita po yung sinabi sa Gawa 16:31 na sumampalataya kayo at kayo maliligtas. Ikaw at ang iyong buong sambahayan. Kaya po pinanaligan ko, maliligtas tayo sa hindi lang sa sakit o karamdaman, maliligtas tayo hindi lang sa mga aksidente o mga kapahamakan, kundi yung kaligtasan na panatag po ang loob ko na hanggang sa huling sandali ay makakasama po namin ng Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Kaya ayun po ang pinagpupuri ko sa Panginoon na sa oras na ito talagang marami po akong natutunan na sa quarantine period na ito na wala pong magagawa ang material things. Talagang ang Panginoon lamang po tayo talaga kakapit. Siya lang magbibigay sa atin ng pag-asa na siyang gagabay po sa atin sa araw-araw. Lagi tayong may bagong umaga, bagong buhay, bagong pag-asa na galing po sa Panginoon. Kaya sa Kanya pong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan po ng Jesus Christ, ang ating pong dakilang manggagamot. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Mapagpalang gabi po, mga kapatid. Nawa po sa panatili po natin sa ating mga tahanan.
ay makaisa namin kayo sa pagpupuri sa Panginoon at patuloy na magnilay ng kanyang mga salita. Ikamat may kinakaharap po tayong krisis sa kasalukuyan, alam po natin ang Panginoon sa Kristo ay hindi nagpapabaya at laging tapat na nag-iingat sa atin. Nasabi ng Panginoon sa 1:10:27-28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin inuman. Kaya makakaasa ang bawat tumanggap at manalig na ang Panginoon Jesus ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay, ay may buhay sa pamagitan niya at makakaasa sa isang kaligtasang magpakailanman, or once saved, always saved. Sa ating pong Midweek Fellowship, ang magiging topic po natin sa gabi na to, praising God in times of hardship. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa sinasabi sa Aklat ng Pahayag, 5:9-10. Sabi po ng anghel ng Panginoon, inaawit din ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos, mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ayon po sa pangitain, nangusap po ang anghel ng Panginoon kay Juan na apostol. Sinabi po nito na ang dahilan bakit po tayo lagi may dahilan para magpuri sa Panginoon. Tayo po na tumanggap na nalit sa Kanya ay Kanya pong niligtas. 2,000 years ago, nang siya po ay magpubo ng dugo, mag-alay ng kanyang buhay para sa atin. At kung tayo po ay nakaisa sa isang kamatayan ng ating Panginoon sa krus, kaya po na tayo ay makakaisa rin sa kanyang muling pagkabuhay. Sinasabi rin po rito na tayo po na kanyang mga tinubos ay ginawang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos. Ang ating pong paglilingkod ay ang pagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Nung una, ang mga pari po ay nagdadala ng mga handog. Sa panahon po natin, alam po natin na isa lamang ang naging karapat-dapat na handog sa harapan ng ating Ama, ang ating Panginoon Jesucristo. At ang ating pong mga sama-samang pagpupuri, ito po ay naging isang mapangong kalimuyak sa harapan ng ating Ama sa langit dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Jesucristo. Nasabi rin po sa Pahayag 5:11-12, tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. So, bakit ka po ba tayo nagpupuri sa Panginoon? Sa itong dahilan, sapagkat siya lamang po ang karapat-dapat na purihin. Lahat ng nararapat na parangal at pagdakila ay nakalang lamang po para sa ating Panginoon. Sabi pa sa Pahayag 5:13, narinig kong umaawit ang mga nilihang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng mga naroon. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kalulhatian at kapangyarihan magpakailanman. Ang mga anghel lamang po ba ang itinalaga na magpuri sa Panginoon? Hindi po. Sabi rito, lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng mga naroon. Ano po ang gagawin po nito araw at gabi? Magbibigay ng parangal, papuri sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa Kanya po ang kalulatian, ang kapangyarihan, magpakailanman. Sabi na po sa Hebrew 13:15, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri
bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Pag tayo po ay nagpupuri, ito rin po ay daan kung paano po natin ipinapahayag ang ating pananampalataya o pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. At kailan po ba nasusubok ang ating pananampalataya? Sa panahon po na tulad ito, na tayo po ay dumadaan sa isang krisis. Subalit, ang tingin pa rin po natin o ang pukol ng ating tanaw ay sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Sabi sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Pagdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa totoo po na mayroong krisis, meron po tayong kinakaharap sa kasalukuyan. Pero hindi po nalababago nito na ang katagumpayan ay ipinanalo na ng ating Panginoon sa Kristo. At bilang mga anak ng Diyos, bilang nananalig sa Kanya, tayo po ay isinasama niya sa parada ng tagumpay. Sabi po sa Pilipos 4:46, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit ang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa kung sa anong bagay. Sa halip, hindi niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin ng pasasalamat. Ang kagalakan po na nasa atin, ito po ay dahil sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Hindi po ito nakabase sa sitwasyon na meron po tayo. Ito po ay nakabase sa ating relasyon sa Panginoon. At ang kagalakan o nakakalak lagi sa Panginoon, ito po ay isa ring desisyon. At ano po yung desisyon po natin? Na hindi po tayo nakatuon sa sitwasyon, kundi sa ginawa ng Panginoon. Kung tayo po ay nananampalataya, nandun din po yung patuloy natin pasasalamat sa Panginoon. Maaari pong tayo nananalangin na. Ngunit ano pong panalangin ang panalangin ng mananampalataya? Panalangin may pasasalamat. Ito rin po ang sinasabi sa unang Thessalonica 5:16-18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kailan po tayo narapat manalangin ng may pasasalamat? Sabi po rito, sa lahat ng pagkakataon. Totoo po na meron po tayong mga pagsubok na kinakaharap, pero hindi po mababaliwala nito ang ginawa ng Panginoon para sa atin at patuloy na ginagawa ng Panginoon. Hindi po, kailan po tayo mananalangin ng may pasasalamat? Sabi sa Marcos 11:24, kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hiningi sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap ng iyon at matatanggap ng iyon. Kung po pananalangin may pasasalamat, ito po ay pinapahayag natin na naniniwala na tayo na ipinagkaloob na ng Panginoon kung ano man po ng ating hinihili at matatanggap na natin. Sa aklat po ni Propeta Daniel, yung panahon po ng paghahari ni Haring Nebuchadnezzar, sa kanya pong paghahari, siya po ay nagpagawa ng isang libutong ginto at kanya pong ipinag-utos na ang lahat ng kanyang nasasakupan ay dapat sumamba rito o magpatira. At ang susuway ay itatapon sa naglalagablab na tugon. Meron pong 3 kabataan po na sumasamba sa tunay na Diyos ang nagpahayag ng kanilang pananampalataya. Ang makikita po natin dito na ang pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, dapat po hindi nakabase sa sitwasyon
kundi kung sino po ang Diyos na ating sinasamba. Sabi po ng mga kabataan na ito, babasa po natin sa Daniel 3:17-18. Gawin ninyo kung ilan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagabyab na tugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na isasamba sa revoltang ginto na ipinagawa ninyo. Kung natin po yung pananampalataya at ito po ay dapat ipinapahayag. At ang mga kabataan po ba na ito na tunay, realisal yung pananampalataya, sila po ba ay pinabayaan ng Diyos? Sa kanilang awit, sabi po sa awit ng 3 kabataan, 1:1, habang lumalakad ang 3 kabataan, si Ananias, Misael at Azarias, sa gitna ng apoy, umaawit sila ng papuri sa Diyos at dinadakila ang Panginoon. At ito po ay nasaksihan nila Hari Nebukadnezar at nakita po nila na sila ay hindi nag-iisa. Dahil po sa anak ng dalawa ay pang nagkatipon sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, ako'y nandoong kasama nila. Kaya sinamahan po sila ng Panginoon. At nanon, niligtas po sila sa tiyak ng kapahamakan. Isa pa pong halimbawa kung nakikita po natin ang nangyari kina Pablo at Silas. Mababasa po natin sa Gawa 16:23. Sila po ay humayo para ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo. At pinagpaunan ng Panginoon na ang mga anak ng Diyos ay dadaan sa mga pag-uusig at ito nga po yung naranasan nila Pablo at Silas. Sabi sa Gawa 16:22, nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. Pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. At nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila. At inutusan ang gwardya na bantayan silang mabuti. Kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. So, kung titinan po natin, napakahirap ng sitwasyon na meron po sila, Pablo at Silas, ang panahon po na iyon. Hindi lang po sila imusik, sila po ay pinahirapan, pinakagupit, ikinulong sa kaloob-looban ng selda at itinali pa ang kanilang mga paa. O sa ibang salit, ipinangaw. Subalit, ano po yung ginawa ng mga mananampalataya po na ito? Tuloy po natin. Sabi ito, nang maghahating gabi na nalaman sila Pablo at Silas at umaawit ang mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. So patuloy po nagpuri ang sila Pablo at Silas. Pagkamat sila po ay nakakulong, pinahirapan, nakatali ang mga paa. Pero hindi po ito naging dahilan para hindi sila magpuri. Gumawa ng himala ang Panginoon at napanasan po nila Pablo at Silas na tunay, in prison there is power. Dahil po natanggal po ng kanilang mga tabikala na buksan ang pinto ng kanilang kulungan. At marahil po ay pamilyar po tayo sa nangyari pagkatapos nito. Sa pagkakala po ng bantay na yung mga bilanggo ay nakatakas, ay subukan po ng kitin yung kanyang buhay. Pero pinigilan po siya just Pablo at Silas. At kaya po ng bantay na ito, ano kailangan gawin para siya ay maligtas. At napakaganda po ng itinariyag sa pamumulan po ni Pablo. Sumampalataya ka. Ikaw at pagsambahayan mo ay maligtas. Nung gabi din po na iyon, tumating po sa kanila ang magutang balita ng kaligtasan. Ang magutang balita tungkol kay Kristo. Sumampalataya po siya at naligtas po ang kanyang buong sambahayan. Si Pablo po ay
karanasan tungkol po sa pagpupuri sa Panginoon sa panahon ng pagsubok. Sa sulat po niya sa mga taga-Korinto, sa 2 Korinto 12:7-10. Ngunit upang hindi ko ipaglabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan. Nagsisabing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at ang sagay hindi ako muling palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo. Lalong naahayag ang aking kapangyarihan, ikaw ay mahina. So, pagkamat alam po natin kung paano po na may sinamit po si Pablo na ipahayag ang mabuting balita sa mga hentil. Pero nandun po, dumating po sa kanya isang pagsubok. Pagkamat hindi rin po niya sa Panginoon na alisin ito. Pero may higit na mensahe na pinaabot sa kanya ang Panginoon. Higit po doon sa sitwasyon niya. Ano po yun? Na yung tulong ng Panginoon ay sapat sa lahat ng pangailangan ni Pablo. At sa kanyang sitwasyon, ito man po ay panahon ng pagsubok. Patuloy pa rin po nakahayag ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabi po dito, lalong nakahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. At nung ito po ay natutunan ni Pablo, ano po yung naging tugon po niya. Sabi dito, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo pang madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halik sa akin ko ako may mahina, kutsain, kahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging lakas. Maaari pong sa panahon tulad dito, ang naranasan po natin ay kahinaan. Pero kung tayo po mga anak ng Diyos, asahan po natin kung kailan po tayo mahina o naghihiyak, lalo pong pinakikita ng Panginoon yung kalakasan na nagmumula sa Kanya. At ito pong pinakaharap po natin. Ito po ay hindi panghabang panahon. Subalit ang pag-ibig sa kagandahan loob ng Panginoon. Ito po pang magpakailanman. Sabi sa 2 Korinto 4:17-18, ang bahagya at panandaliang kapighatiang pinaranas namin ngayon ay magbubuwa ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kahit ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Yung pong panahon na meron po tayo, ito po ay lilipas. Yung pong pagliligtas, ito po ay darating. Ang totoo po, ito ay ibinigay na sa atin. Kaya nga po dapat ipagpasalamat na natin. Kailan po? Sa panahon po na tinakda ng Panginoon. Ito po ay maaaring pagsubok para sa atin. Para po tayo po ang ating pananampalataya sa Kanya. Yung higit na tumalisan. Yung pong pagsubok, ito po ay nagbubugan ng katatagan. Para pa rin po sa ikabubuti ng mga anak ng Diyos. At salamat po na tayo po ay alam po natin kung sino po yung ating pong pagtutuhanan ng ating pananampalataya. Patuloy po, isa lamang po ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. And His name is Jesus. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
Tayo na nga po idadako sa pagpapagaling at pagpapatong ng kamay. At kahit po nasa mga tahanan tayo, manalig po tayo na sa oras na mapatungan po tayo ng kamay ng mananampalataya. Tayo po'y pinagaling na sa pangalan ni Jesus. Tandaan po natin, nagpapagaling po yung ating Panginoong Jesus. He is the healer. Patuloy nga tayo magpuri at umawit. Taas natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. Sa'yo lumalapit na sa'yo ang pag-asa. Tinataas sa'yo ang damdamin kong naghihirap. Mga pangako mo ay hindi nagbabago. Pagkatigatan ko, nilingan mo ng lubusan. Sa'yo nananangan at kahit kailan hindi ka nagbago at hindi kinalimutan kailanman. Di mo ako pinababayaan, di minsan mga pangako mo ay di nagkulang sa lahat ng aking pangangailangan. Hindi ka nagbago at hindi kinalimutan kailanman. Di mo ako pinababayaan, di minsan mga pangako mo ay di nagkulang sa lahat ng aking pangangailangan. Sa'yo nananangan at kahit kailan. Aming Panginoon, patuloy Panginoon na aming Ama sa langit, patuloy kaming nagpapasalamat. Dahil sa pag-iingat Panginoon na ginagawa mo sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid sa pananampalataya, sa aming community Panginoon, ang lingkod ng Panginoon, charismatic community. Lord, salamat dahil sa pamagitan po ng community ito, patuloy mong pinadadaloy ang mga banal mong salita. Ang mga salita mong nagpapalakas ng aming kalooban. Ang mga salita mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kapayapaan at kagalakan. Ang mga salita mo, Panginoon, na nagpapaunawa sa amin ng kalooban mo sa sitwasyon na aming pinagdaraanan. Lord, salamat dahil naniniwala kami na sa pagdaan ng panahon, tagumpay ang aming makakamtan. Naniniwala kami, Panginoon, na ngayong palang oras na ito, lahat na na-infect ng coronavirus ay pinagagaling mo na sa pangalan mo. Lord, alam namin sa oras na ito, ang aming pong bansa ay pinagagaling mo na sa krisis na pinagdaraanan nito, Panginoon. Lord, anuman po ang kahantungan ng quarantine na ito, ikaw po, Panginoon, ang bahala. Ikaw po, Panginoon, ang magdesisyon. Hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo, Ama, ang maghari, ang manguna sa amin. Lord, patuloy na itinataas namin lahat ng pinuno ng aming bayan. Na Lord, bigyan mo sila ng maliwanag na isip, ng malinis na puso, ng karunungang mula sa iyo, Panginoon, para lahat ng kanilang desisyon na makabubuti at makaapekto sa aming lahat, lalo na sa iyong iglesia, Panginoon,
patnubayan, pagpalain mo sila. Lord, lahat ng aming mga frontliners, hindi ko na iisa-isahin, Ama, pero alam namin kilala mo sila at handa kang sila'y protektahan, handa kang sila'y ingatan, handa kang sila'y pagpalain. Lord, lahat ng mamamayan ng bansang ito, pagalingin mo sila, protektahan mo sila, Panginoon, pagpalain mo sila. Lord, ganun din naman itinataas namin sa iyo ang puso, Panginoon, na nakakakita lagi ng mabuti buhat sa iyo. Lord, kung may pagkakataon, Panginoon, na nakagagawa kami ng mga bagay, Panginoon, na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo, mga pagkakataon, Panginoon, na nananangan kami sa sarili naming karunungan, Lord, patawarin mo kami at bigyan mo kami, Panginoon, ng bagong puso at bagong espiritu para, Lord, sa lahat ng pagkakataon, magkaroon kami ng pusong nagpapasalamat, pusong nagagalak, pusong nakakakita ng kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa iyong pagsama sa amin, Panginoon. Salamat sa banal mong Espiritu na patuloy na nangunguna sa amin. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. Salamat sa community, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming pastor, sa mga manggagawa, sa lahat ng miyembro at ng aming pamilya. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for using this community to help us grow with you, Jesus. Salamat, Ama, sa iyong papurit pagsamba. In Jesus' name we all pray. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. So ngayon po ay natapos na naman ang isang magandang pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos. At alam ko po na sa tulong at patnubay ng Panginoon, tayo na naman po ay hinipo sa ating mga puso. So patuloy po ang panyaya ng lingkod. Sa lahat po ng ating gawain, subscribe lang po tayo sa ating Facebook page, Lingkod ng Panginoon Charismatic Community. I-share po natin lahat ng live streaming natin. And patuloy po hanggang sa darating na linggo, meron po tayong at Sabado sa In Jesus Name Fellowship, alas 6:30 ng gabi or alas 6. And sa pagdarating naman po ng araw ng linggo, alas 9 ng umaga. So patuloy po, suportahan natin. Patuloy po tayong sumunod sa authority. Patuloy po tayong manatili sa ating mga tahanan. Huwag po kayong mag-alala, magtatagumpay din po tayo. Amen. Sigurado po yan sa pangalan ni Jesus. So stay at home lang at patuloy ipadama natin ang pag-ibig natin, ipanalangin natin ang kapwa natin, and take this opportunity to grow with Christ. Amen. So, tema na po ng community ng lingkod na talagang binuklod ng pag-ibig ni Kristo. Amen. Na alam po natin sa mga panahon na to, we are remembering how Jesus died for us and remembering His sacrifices. So sana po patuloy na ialay natin yung mga panahon na to sa pagmamahal sa ating kapwa. At unahin po natin sa pamilya natin, sa community natin. Kaya naman ang ating pastor, Mahal natin. ang community natin ang lingkod. Mahal natin. Siyempre, ang pamilya natin. Mahal natin. Kasama na ang buong Pilipinas, ang buong daigdig. Mahal natin. Because we are one in love. One in Christ. And we are getting stronger as love gets deeper. Sama-sama po tayong umawit bilang isang pamilya sa puso natin. Family that loves, 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 loves one another. We're family that cares, cares, cares for sisters and brothers. In sunshine or rain,
May God bless us all. Always stay at home and keep safe po. Yan, mari po tayong magkamayan, magbatian kahit tayo nasa tahanan natin. Napakaligaya at